Good day mga guys, mayroon tayong follow up content about dun sa ginawa natin na content dun sa ating alignment sa sidecar guys. May ano sa atin, may nag-comment dun sa ating YT channel na okay lang daw, hindi daw matakaw sa gulong yung kasi yung content na yun nga, yung hindi pantay yung gulong, hindi magkatapat yung gulong sa likod tsaka sa side wheel. Kaya yun, ito follow up content na lang to guys. Siguro yung nag-ano niyan guys, hindi niya na experience. Kumbaga hindi niyo na experience dito kasi sa city or dito kasi sa syudad guys. Mabilis ang takbuhan ng tricycle dito. O kumbaga stop and go, doon malalaman mo kung matibay o maganda yung align ng gulong mo. Kasi ang gulong dito pagka mabilis ang takbuhan, like dun sa ibang Toda na pinakamataas pinakamahaba na gulong ay 6 months lang. Doon talaga kumbaga walang tumatagal na gulong doon kasi mabilis nga ang takbuhan. Kumbaga pag umuulan, ubos ka agad ang tricycle, tapos balik na naman, tapos maraming hams. Ang nakakaisa kasi sa nakaka-stress sa gulong yung hams. Kaya pag dumaan ka ng hams ay hindi pantay yung iyong gulong, doon nagkakaroon ng sobrang pudpod ng gulong. Kaya sa mga nagsabi at nag-comment na hindi raw malakas sa gulong, mali po kayo sir. At yan ay experience ko na sinishared ko lang dito sa inyo para may matutunan kayo. Pero kung hindi kayo naniwala ay bahala kayo, magpa-align kayo ng ganon. Pero kung sa mga bukid-bukid lang, marami kayong pambiling gulong, bihira nyo lang gamitin yung tricycle nyo, okay lang yan. At siguro abot din naman ng mga 1 taon siguro yung gulong. Pero dito sa city driving guys, lalo't wala kang pambili ng gulong, huwag mong igaganon yung gulong. Masilan nga dito guys yung ibang mga operator dito medyo may alam na sila. Lalo ko yung mga kaibigan natin, yung mga malapit nating kaibigan at mga followers natin, may alam na sila guys. Hindi sila basta-basta nagpapa-align guys. Pupunta pa yan sila dun sa nag-align, tinitingnan pa yung align ng gulong, pati yung gitnang bakal, tinitingnan pa nila kung naka-eskwala yun. Kasi dapat naka-eskwala yung gulong, naka-eskwala yung side wheel, nakatayo talaga, para maisintro doon sa likurang bahagi ng gulong. Yan, ganyan kasilan yung mga tao dito sa syudad. Kung siguro yung nagko-comments na yun, baka sa kanila mahina ang tuda, kumbaga ilang oras bago makaalis, or pag umalis na, pag nagbiyahe malalapit lang, masyado lang malapit. Pero dito kasi mabilisan ang takbo, stop and go, tapos maraming mga subdivision, puro hams, doon makikita yung gulong. Kaya nga, pag align nga ng gulong dapat nga kung anong size ng gulong dito sa kanan, yun din sa side wheel, dapat yun din yun ang mga masisilan talaga. Kung halimbawa 300 by 17 yung sentro mo, dapat yung side wheel mo 300 by 17 din, para hindi magkaroon ng hilaan kung tawagin. Kasi guys, pag hindi pantay ang align ng gulong nyo, or magkapantay lang kahit mga 1 mm, ang laki po yung kabawasan sa gulong. Kaya pa yung iba, tinan mo yung mga kotse, pag nagpalit ng gulong, halos pinapareha nila. Yung iba mga mayayaman, 4 na gulong, pag napudpod 4 na gulong ang pinapapalit. Kasi dahil yun sa alignment, magkakaroon kasi ng disalignment, kumbaga mawawala sa align yung mga gulong at yung ng sasakyan nyo, motor nyo, magkakaroon kasi ng disalign pag hindi pantay yung kapal ng gulong size. Yan, kahit nga yung brand, mayroon kasing ibang brand na makapal, like sa mga Leo, medyo makapal ang gulong sa Leo kaysa mga Sapphire. Yung iba, ang gulong lang sa Sentro Leo din ang side wheel. Yun lang, mabilis ang tips lang tayo guys. Kung bago lang kayo dito sa aking channel at mamahilig kayo sa mga tips na ganito, yan, pa-subscribe na lang aking YouTube channel at pa-follow na rin ang aking Facebook. Thank you, peace out. Aga Cesar Works, save money, save time, peace. Ingat sa lahat. Sana may natutunan kayo.